Sino ba naman tol ang hindi matatakot kapag narinig ang salitang Abu Sayyaf, lalo na sa mga taga Mindanao, dahil sa napakadami nitong pinaslang na sibilyan, sundalo at mga pulis. Minsan pa nga makikita mo na lang yung mga pugot na ulong biktima nila nakalat sa mga pampublikong lugar. Naalala ko pa nga noon na ginagawang panakot ni FPRRD ang Abu Sayyaf sa mga siraulong pulis. Bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Kulang ang pulis sa Basilan kasi maya't maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, ubos. Kayo, lahat, ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niyo pakita yung kalokohan ninyo. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung mo doon. Kwentro mo doon, Abu Sayyaf. Pati mga tausog. Doon kayo. Sa loob ng higit 3 dekada, binulabog ng grupong ito ang katimugang Pilipinas sa pamamagitan ng mga pag-atake, pagdukot, pamumugot at pambobomba. Nagsimula ito bilang isang maliit na pangkat na humihiling ng hiwalay na estadong Muslim, ngunit kalaunan ay naging kilalang grupo ng bandido at terorista. Mula sa mga pagdukot sa mga dayuhang turista at misyonero hanggang sa mga pambobomba sa barko, paliparan, simbahan at mga pampublikong lugar, paulit-ulit nilang ipinakita kung gaano sila kabagsik at kung paano nila ginamit ang karahasan at takot bilang sandata upang makakuha ng pera, kapangyarihan at impluwensya. Takbir! 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 Dami din kita niyo. Katul Allahu Akbar. Allahu Akbar! Bago pa man mabuo ang Abu Sayyaf, matagal nang may tensyon sa pagitan ng mga Muslim na Moro at ng sentral na pamahalaan. Noong ika-16 na siglo, dinala ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga pulo sa Hilaga at tinuring na mababang uri ang mga Muslim sa Timog. Ang mga tao sa mga katimugang isla ay kabilang sa mga pinakamahihirap sa bansa. Nagbunsod ito ng armadong pakikibaka. Sa mga dekada 70 o 70s, lumitaw ang Moro National Liberation Front o MNLF at kalaunan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na humingi ng kalayaan o otonomiya sa gobyerno. Nang magsimulang tumanggap naman ang MNLF ng peace talks, maraming mga bata rito ang kumalas. Hindi nila gusto na makipag-peace talks sa gobyerno dahil ang paniniwala nila ay inaagaw ng gobyerno ang Pilipinas na para lamang sa mga Muslim. Kaya dito na lilitaw ang tinatawag na Abu Sayyaf Group o ASG. Ang kilabot na Abu Sayyaf ay itinatag ni Abdurrazzaq Abu Bakar Janjalani noong early 1990s. Isang dating estudyanteng Muslim na naglakbay sa gitnang silangan at doon siya naging mas radikal. At ayon sa ilang ulat, lumahok siya sa pakikidigma o jihad sa Afghanistan. Aba, parang si Omar at Abdullah Maute lang Pumunta rin sa Middle East, tas pagbalik bumuo na ng grupo at winasak ang Marawi, pambihira na unsa naman ni Oy. Sa Basilan noong early 1980s, bumuo siya ng isang Islamic Propagation Group at noong 1989 ay formal niyang idineklara ang Al-Harakatul Al-Islamiyah upang itaguyod ang jihad fi sabilillah o ibig sabihin pakikibaka at pagbubuwis ng buhay para sa Islam o jihad sa landas ng Diyos. Binuo niya ang pangalang Abu Sayyaf bilang parangal sa Afghan Mujahideen na si Abdul Rasul Sayyaf at ang salitang Abu Sayyaf din ay nangangahulugang tagapagdala ng tabak. At mula rito, nakuha ng grupo ang pangalang nakilala sa publiko. Sa mga unang taon, nakinabang ang Abu Sayyaf sa suporta ng mga international na jihadist.
Ayon sa Mapping Militants Project, nagkaroon ng kaugnayan si Jan Jalani kay Osama Bin Laden at nagkaroon ng koneksyon sa Al-Qaeda, habang kay Mohammed Jamal Khalifa, bayaw ni Bin Laden, ang naging mahalagang taga-suportang pinansyal at logistikal ng grupo sa mga unang yugto nito. Si Ramzi Youssef naman, nautak sa pambobomba sa World Trade Center noong 1993, ay nagbigay rin ng pagsasanay sa mga tauhan ng Abu Sayyaf at nakipagtulungan sa tinaguriang Bojin Kaplat sa Maynila noong 1995. Dahil dito, mula pa sa simula ay may ugnayan na ang Abu Sayyaf sa international na terorismo. Ang layunin ng Abu Sayyaf ay bumuo ng isang independent state para sa Muslim population na pamamahalaan ayon sa Sharia law. Subalit habang tumatagal, lalong nakilala ang grupo hindi lamang sa ideolohikal na pakikibaka, kundi pati sa mga pagdukot at iba pang kriminal na gawain. Sa kalagitnaan ng 1990s, tinatayang kasing kaunti lamang ng 500 ang mga kasapi nito. Ngunit lumaki ang grupo matapos kumita at makapag-recruit mula sa mga high-profile kidnappings. Dahil dito, mas naging tanyag ang Abu Sayyaf bilang kidnap for ransom at bandit group, kahit na natili ang separatist at jihadist na layunin nito. Unang nakilala ang Abu Sayyaf sa pag-atake noong August 11, 1991 sa MV Dulos sa Zamboanga, kung saan isang granada ang sumabog sa isang missionary event at napatay ang 2 dayuhan o American evangelists. Pagkaraan ng ilang taon, nasangkot ang grupo sa mga kidnapping kabilang ang pagdukot sa Amerikanong Bible translator o missionary na si Charles Watson noong November 14, 1993 na pinalaya pagkalipas ng wala pang 1 buwan. May mga ulat din ng pagdukot sa mga pari at madring Katoliko sa Sulu noong unang bahagi ng 1990. July 31, 1994, dinukot sa Holo si Father Clarence Bertelsmann, ngunit mabilis ding naisalba. April 1995, sumalakay ang humigit kumulang 200 armado na Abu Sayyaf sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay, na dating Zamboanga del Sur. Nagkunwari silang mga sundalo, pinatay ang chief of police, nang haras ng mga residente, nilimas ang laman ng 8 bangko na aabot sa bilyong piso at sinunog ang sentro ng bayan. Nanloob din sila ng mga kabahayan at binihag ang nasa 30 sibilyan. Napatay ang 11 sibilyan sa sumunod na sagupaan sa pagitan ng mga bandido at elite army sa isang paaralan. Pagpasok ng bagong milenyo, tumindi ang kabagsikan ng Abu Sayyaf. Noong March 20, 2000, bumulaga sa mga headline ang malagim na balita mula sa Basilan. Mahigit 50 sibilyan, kabilang ang mga estudyante, guro at isang paring Katoliko na si Father Ruel Gallardo ang dinukot ng Abu Sayyaf mula sa 2 paaralan sa bayan ng Sumisip. Isa itong hostage crisis na nagpagalit at nagpagimbal sa buong bansa. Nagtago ang mga rebelde o bandido sa masukal na kabundukan ng Basilan, bitbit ang kanilang mga bihag. Pagkaraan ng ilang linggo, nagbanta ang Abu Sayyaf na papatayin o pupugutan ang mga lalaking bihag, kabilang ang pari, kung hindi matutugunan ang kanilang mga kondisyon. Naglatag ang Abu Sayyaf ng ilang kahilingan mula sa supply ng bigas na 200 sako, pagkain at gamot, hanggang sa pagpapalaya ng ilang kaanak nila na hawak ng isang vigilante group. Subalit may isa pang kakaibang kondisyon ang mga rebelde na ikinagulat ng marami. Humihiling sila na ang action star na si Robin Padilla ang ipadala ng gobyerno bilang kanilang punong negosyador. Wala na kasi silang iba pang pinagkakatiwalaan maliban lamang kay Robin Padilla na siyang bagong convert pa lang noon sa Islam. Ayon sa tagapagsalita ng Abu Sayyaf na si Abu Asmad Alayuddin, bibigyan nila ng 72 hours ang gobyerno upang payagan si Padilla na makipag-usap sa kanila. Kung hindi ay sisimulan na nila ang pagpaslang sa mga bihag at iimbitahan pa ang media upang saksihan ang kalupitan. Tumindig ang balahibo ng publiko sa ultimatum na ito. Mismong si Pangulong Joseph Erap Estrada ay nagalinlangan sa kakayahan ni Robin. Una itong tinanggihan ng Pangulo dahil sa tingin niya ay wala pang karanasan si Padilla sa ganitong klaseng krisis at delikado ang sitwasyon para isugal sa isang artista. Mas handa lamang siyang payagan si Robin Padilla bilang courier o bahagi ng panel, hindi bilang pangunahing negosyador. Samantala, hiniling muna ng Crisis Management Committee sa mga rebelde na magpakita ng goodwill, gaya ng pagpapalaya sa ilang bata bago tuluyang pahintulutan na makasama si Robin Padilla sa negosasyon.
Sa puntong ito, naging laman ng usap-usapan sa media at pamahalaan kung dapat bang payagan ang isang action star na pumasok sa gubat o kabundukan at makipag-usap sa kilabot na Abu Sayyaf. May mga tutol at nagbansag dito bilang isang tragicomedy na senaryo. Ngunit para sa iba naman maaaring ito ang pinakamainam na paraan para mailigtas ang mga bihag ng walang pagdanak ng dugo. Mismong si Senator Juan Ponce Enrile ay nagpahayag na kung si Padilla lang ang makakapagpigil sa napipintong massacre, mas mainam ito kaysa sa all-out war na inilunsad ni Erap laban sa mga rebelde. Sa harap ng lumalakas na panawagang subukan ang Robin Factor, napilitang magbago ng isip ang Malacanang. Nagpasya ang Malacanang na isama si Robin Padilla sa negotiating panel. Ilang oras bago sumapit ang takdang deadline ng Abu Sayyaf, nagpasya si Pangulong Estrada na bigyan ng tsansa ang negosasyong gusto ng mga bandido. April 12, 2000, nagtungo at lumapag siya sa Basilan bilang bahagi ng team kahit binalaan na siya ng gobyerno sa peligro ng misyon. Dumating siya 21 hours bago ang deadline ng Abu Sayyaf. Sinalubong si Robin ng mga opisyal ng militar paglapag niya sa paliparan sa Basilan. Nakasuot si Robin ng tradisyonal na scarf at tila handa ang loob, dala ang bagong pananampalataya at dasal ng sambayanan. Anya pa, hindi dapat mag-away ang mga Kristiyano at Muslim, isang panawagang nagbigay pag-asa na baka nga mapaglapit niya ang dalawang panig. Sa parehong araw ng April 12, 2000, sa kampo ng Abu Sayyaf sa Mount Puno, Mahaji, hinarap ni Robin Padilla ang mga armadong rebelde sa kanilang kuta sa bundok. Kasama niya ang batikang mamamahayag na si Noli De Castro, mga taga-media, ilang opisyal at mga relihiyosong lider gaya ng mga ulama at bishops na tumulong sa pagdulog. Inilarawan ng mga ulat na naglakad si Robin papasok sa kampo na walang dalang armas, tanging pananampalataya at tapang ang kanyang sandata. Sa harap ng matitigas na mukha ng mga bandido, tinawag niya silang mga kapatid sa Islam. Personal na nakiusap si Robin sa Abu Sayyaf na huwag saktan ang mga bihag. Ginamit niya ang wika ng kapayapaan sa Islam na bawal ang pagpatay sa mga inosente at sinabing pareho silang hindi dapat magdanak ng dugo ng kapwa Pilipino. Ilang oras din ang ginugol sa negosasyon kasabay ng pag-asang nagsusumamo ang mga pamilya ng hostages sa labas. At dito nga nasubok ang karisma ng isang action hero sa tunay na buhay. Nagbunga ang pagpunta ni Robin. Hindi itinuloy ng Abu Sayyaf ang banta nilang pagpaslang sa 9 na lalaking bihag na nakatakda sana nilang pugutan kinabukasan. Ayon sa ulat, nasagip ang buhay ng 9 na hostages dahil sa naging intervensyon ni Robin Padilla. Napakiusapan niyang ipagpaliban ng mga ekstremista ang kanilang ritual na pamumugot sa mga bihag bilang tanda ng goodwill. Dagdag pa rito, ilang araw matapos nito ay pinalaya ng Abu Sayyaf ang 2 sa pinakabatang bihag na nasa edad 7 at 10 taong gulang na kapwa may sakit bilang pagpapakita na seryoso rin sila sa negosasyon. Hiningi ni Robin ang 2 bata bilang regalo at wala namang pag-aatubiling ibinigay ito ng Abu Sayyaf bilang tanda umano ng brotherhood nila ni Robin. Sa negosasyong yon, isang bugso ng kaginhawaan ang naramdaman sa kampo ng gobyerno at ng mga pamilya ng mga bihag. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na kahit pansamantala, nabawasan ang agarang banta sa mga bihag at nabigyan ng puwang ang negosasyon. Umani ng papuri si Robin Padilla sa agarang resulta ng kanyang pakikipag-usap. Mula sa ilang opisyal ng gobyerno at media hanggang sa mga karaniwang mamamayan, marami ang humanga sa kanyang tapang at malasakit. Isang artista na sumugal ng sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Tinawag siyang action star na bayani at naging simbolo siya ng pagkakaisa ng Muslim at Kristiyano sa panahong yon. Para sa mga taga-Basilan, ang kanyang presensya roon ay nagdala ng panibagong pag-asa na posibleng malutas ang krisis sa mapayapang paraan. Bagamat naantala ang panganib, hindi pa rito nagwawakas ang drama sa Basilan. Nagpatuloy ang negosasyon sa mga sumunod na araw sa tulong ng mga opisyal ng gobyerno at iba pang religious mediators, habang si Robin ay nakilahok pa rin sa abot ng kanyang makakaya. Inilahad ng Abu Sayyaf ang ilan sa kanilang mga kahilingan, kabilang ang mga supply tulad ng bigas, pagkain at gamot. At kalaunan ay mas mabibigat na political demands gaya ng pagpapalaya sa ilang militanteng nakakulong. Humingi ang Abu Sayyaf ng napakalaking kapalit para pakawalan ang mga natitirang bihag. Gusto nilang makialam si Pangulong Joseph Estrada para mapalaya ang 5 Islamic extremists na nakakulong sa US at sa local jails. Pero sinabi ni Estrada na imposible yon.
Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang dasal ng bansa na sana'y tuluyan ng mapalaya ang lahat sa mapayapang paraan. Samantala, ang pangalang Robin Padilla ay naging bahagi na rin ng propaganda ng Abu Sayyaf sa panahong yon. Dahil sa tagumpay ng kanyang pagdulog sa Basilan, maging sa sumunod na hostage crisis sa isla ng Jolo, ay binanggit na naman ng mga bandido ang pangalan ni Robin Padilla. Noong April 23, 2000, ilang linggo matapos ang negosasyon ni Robin Padilla sa Basilan, isang panibagong insidente ng kidnapping na naman ang naganap. Sa pagkakataong ito ay sa Sipadan, Malaysia, kung saan 21 na dayuhang turista at trabahador ang dinukot at dinala ng Abu Sayyaf sa Jolo, Sulu. Habang nagugulantang ang daigdig sa international na hostage taking na ito, kumalat ang balitang nais din daw ng Abu Sayyaf sa Jolo na si Robin Padilla ang kumausap sa kanila. Marahil ay nakita ng mga bandido ang atensyon at bigat na dala ng presensya ni Robin. Nagpunta nga si Robin Padilla sa Jolo, habang si Nur Miswari ang pangunahing negosyador ng gobyerno para sa foreign hostages. Subalit sa pagkakataong ito, naging tila komedya ang dating ng tagpo at hindi negosasyon ang agad na sumalubong sa kanya. Sa isang punto ay gusto ng mga bandido na si Robin Padilla lang ang kausapin. Pero nang makita siya ng mga ito sa Jolo, hindi seryosong usapan ang sumalubong, kundi hiling na makapagpakuha ng litrato kasama ang action star. Para bang sa mga mata ng mga bandidong ito, si Robin Padilla ay hindi kaaway, kundi isang celebrity idol na hinahangaan. Kalaunan, bumalik din si Robin sa Maynila habang ipinagpatuloy ng mga opisyal ang negosasyon. Ang Jolo o Sipadan hostage crisis ay tumagal pa ng ilang buwan at maraming bihag ang napalaya sa paglipas ng panahon sa gitna ng mga ulat tungkol sa ransom at iba pang back channel arrangements. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging mapayapa ang wakas ng krisis sa Basilan. Pagsapit ng May 3, 2000, matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag, sumiklab ang engkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf at mga puwersa ng pamahalaang nagsasagawa ng rescue effort para sa natitirang bihag. Sa kaguluhan, nasawi si Father Roel Gallardo na kalaunang natagpuang may mga tama ng bala at palatandaan ng torture. Sapul ang padre sa ulo, balikat at likod. Kasama rin sa nasawi at may palatandaan ng torture ang 3 bihag na guro at 5 bihag na estudyante. Tanda ng kalupitan ng bandidong grupo na hindi nagatubiling idamay ang mga inosente sa huling sandali. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pighati, lalo na sa simbahan at sa mga pamilya ng biktima. Subalit kinilala rin ang kabayanihan at martiryo ni Father Gallardo na piniling samahan ang kanyang mga kaibigan at mag-aaral hanggang sa huli. Kalaunan pa nga ay sinimulan ang proseso noong 2021 upang kilalanin siyang martir ng simbahan dahil sa sakripisyo niya. Para kay Robin Padilla, magkahalong tagumpay at lungkot ang naging bunga ng karanasang ito. Tagumpay dahil sa ilang yugto ng negosasyon ay naurong ang nakaambang pagpatay sa ilang bihag at may mga hostages na napalaya ng buhay. Sa kabuuan ng krisis, mahigit 30 bihag ang naisalba o nakalaya ng buhay ayon sa pinagsamang ulat sa iba't ibang petsa. Ngunit hindi naging ganap ang tagumpay sapagkat may mga bihag pa ring namatay sa huling yugto ng krisis. Ang ransom na nakuha mula sa Sipadan ay nakatulong sa pagpapalawak ng pondo at recruitment ng Abu Sayyaf. At may mga pagtatayang umabot na sa 1,000 hanggang 4,000 ang puwersa nito pagkatapos ng insidente. May 2001, dinukot ng Abu Sayyaf ang 20 tao, kabilang ang 3 Amerikano, mula sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ilang bihag ang pinatay sa mahabang hostage crisis at ang mag-asawang misyonerong Burnham ay hinostage ng mahigit 1 taon. June 2002, namatay si Martin Burnham sa rescue operation habang nailigtas si Gracia Burnham. Sa mga taong 2003 hanggang 2005, nagsagawa ang Abu Sayyaf ng sunod-sunod na pambobomba, kabilang ang pag-atake sa Davao International Airport noong 2003, ang Super Ferry 14 bombing noong 2004 at ang Valentine's Day bombings noong 2005. Itinuro ng mga pag-aaral at ng mga ulat ng mga otoridad na natutunan ng Abu Sayyaf ang paggawa ng bomba mula sa mga puwersa ng Jemaah Islamiyah, kabilang sina Dulmatin at Umar Patek. Pero dumating ang panahon na naputol ang malaking bahagi ng kanilang international na pagpopondo matapos madiskubre ng mga otoridad ang mga operasyon ni Mohammed Jamal Khalifa.
at humina ang tulong mula sa mga international na jihadist network. Dahil dito, lalong bumaling ang Abu Sayyaf sa pagdukot para sa ransom upang pondohan ang kanilang operasyon o aktibidad. Noong 2008, dinukot nila ang mamamahayag na si Cesc Drilon at ang kanyang mga kasama sa Sulu. Sinundan ito ng pagdukot sa 3 kawani ng International Committee of the Red Cross noong January 2009 at sa 2 Chinese workers sa Basilan noong November 2009. Ang sunod-sunod na kidnappings na ito ay nagpalakas muli sa kanilang pondo at nakaakit ng mga kabataang recruit sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. Marami sa kanila ay nahihikayat hindi ng ideolohiya kundi ng pera, baril at iba pang material na kapalit. Sa ilang maralitang komunidad, may mga ulat na ang mismong mga magulang pa ay pumapayag na sumali ang kanilang mga anak kapalit ng bigas at pinansyal na suporta. May mga ama pa sa mga batang ito ang ipinagpalit ang kanilang mga anak kapalit ng baril. Bagamat lumaki ang Abu Sayyaf sa pamamagitan ng mga pag-atake noong dekada 90, mas lalo silang nakilala dahil sa mga serye ng pagdukot at pambobomba sa mga sumunod na 2 dekada. May 2001, dinukot ng Abu Sayyaf ang 20 tao mula sa Dos Palmas Resort sa Palawan, kabilang ang mga Amerikanong sina Guillermo Sobero at ang mag-asawang misyonero na si Martin at Gracia Burnham. Sa paglaon, napunta ang mga bihag sa paksyon ni Abu Sabaya na naging pangunahing tagapagsalita ng grupo sa hostage crisis. Pinugutan si Sobero makalipas ang ilang linggo matapos tumanggi ang pamahalaan na magbayad ng ransom. Sinabi pa ng Abu Sayyaf na regalo nila ito para sa kaarawan ni Pangulong Gloria Arroyo. At noong June 2002 ay namatay naman si Martin Burnham sa isang rescue operation ng militar. Si Gracia Burnham lamang ang nailigtas bagaman sugatan. Naging isa ito sa pinakakilalang kalupitan ng Abu Sayyaf at nagpasiklab ng mas matinding kampanya ng pamahalaan laban sa grupo. August 2002, sa isla ng Jolo, inatake ng Abu Sayyaf ang 8 nagbebenta ng mga produkto gaya ng cosmetics at medical supplies. 2 lalaki at 4 na babae na mga miyembro ng Jehovah's Witnesses at 2 namang mga Muslim. 2 sa mga lalaking hostages ang pinugutan at iniwan ang kanilang mga ulo sa isang market, habang ang 2 lalaki ay pinakawalan matapos malaman ng mga bandido na ito ay mga Muslim. Isang sulat pa ang iniwan sa tabi ng isa sa mga pugot na ulo na may nakasulat na ganito: "Ito ang mangyayari sa mga hindi naniniwala kay Allah." Ang 4 na babae naman ay nanatiling bihag sa mga sumunod na buwan. Nagpadala ang militar ng mga reinforcement na nasa 2,000 at ang iba rito ay mga elite pa, at pinangasiwaan ni Defense Secretary Angelo Reyes ang rescue efforts. April 2003 na nang tuluyang makatakas ang mga babaeng bihag. October 2, 2002, isang bomba ang sumabog sa market area sa labas ng Camp General Arturo Enrile sa Malagutay, Zamboanga. Napatay ang isang US Special Forces soldier at hindi bababa sa isang Pilipino, at maraming iba pa ang nasugatan. Itinuturo dito ng mga otoridad ang Abu Sayyaf na responsable sa pagsabog na yon, at itinuring ang insidente bilang bahagi ng serye ng mga pag-ataking nakaugnay sa grupo matapos ang Dos Palmas crisis. March 4, 2003, isang improvised explosive device sa loob ng bag ang sumabog sa waiting area ng Francisco Bangoy International Airport sa Davao, na ikinamatay ng 22 katao at ikinasugat ng 113. Ilang minuto pagkatapos ng pagsabog ay naganap ang mga karagdagang pagpapasabog sa bus terminal ng Ecoland at sa isang health center sa Tagum City. Napuno ng mga biktimang may shrapnel wounds ang ospital. Sa investigasyon, ang pangunahing hinala ng mga otoridad na responsable rito ay ang MILF at Jemaah Islamiyah. Ngunit isang commander ng Abu Sayyaf ang umako nito na si Abu Hamsiraji Sali, na tinanggihan naman ng militar. Ang pag-aakong ito ng Abu Sayyaf commander ay tinawag na propaganda stunt ng defense officials. February 26 hanggang 27, year 2004. Habang naglalayag mula Maynila patungong Cagayan de Oro, sumabog at nasunog ang Super Ferry 14 na may 800 at 79 na pasahero at tripulante. Umabot sa 116 ang nasawi, at ito ang pinakamadugong terror attack sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman una itong inakalang aksidenteng sunog, kalaunan ay inihayag ng gobyerno na bamatak ito ng Abu Sayyaf at 6 na suspect ang inaresto.
February 14, 2005, sa araw ng mga puso, sabay-sabay na bomba ang sumabog sa Makati, Davao at General Santos City. 8 tao ang napatay at humigit kumulang 150 ang nasugatan. Ayon sa mga ulat at sa investigasyon, sangkot sa pag-atake ang mga miyembro ng Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah at Raja Sulaiman Movement. Pero talagang ang Abu Sayyaf ang nag-aangkin o umaako ng mga pag-ataking ito. November 13, 2007, isang improvised bomb na nakalagay sa motorsiklo ang sumabog sa South Wing area ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Kabilang sa mga nasawi si Basilan Representative Wahab Akbar at ilang staff at driver ng ibang kongresista ang napatay o nasugatan. Sa investigasyon, may mga kasapi ng Abu Sayyaf na nasangkot sa kaso at lumitaw sa mga affidavit na si Akbar ang pinatutungkulan ng plano ng pag-atake dahil sa kanyang matigas na kampanya laban sa grupo. Nagsampa rin ang DOJ ng mga kasong kriminal laban sa mga suspek. January hanggang April 2009, dinukot ng Abu Sayyaf ang 3 empleyado ng International Committee of the Red Cross sa Sulu noong January 15, 2009. Pinakawalan nila ang Pilipinang si Mary Jean Lacaba noong April 2 at ang Swiss na si Andreas Notter noong April 18. Samantala, nanatiling bihag ang Italianong si Eugenio Vagni noong panahong yon at tuluyan lamang siyang pinakawalan noong July 12, 2009. Ang krisis ay humantong sa mahahabang negosasyon at tensyon sa pagitan ng militar at mga kidnapper. February 2012 hanggang May 2019, sa isang birdwatching expedition sa Tawi-Tawi, dinukot sina Ewald Horn ng Netherlands at Lorenzo Vinciguerra ng Switzerland noong February 1, 2012. Ayon sa ilang ulat, ang mga dumukot sa kanila ay kalaunang ibinigay sa Abu Sayyaf at dinala sa Sulu. Nakatakas si Vinciguerra noong December 2014 sa gitna ng sagupaan at military operasyon, ngunit nanatiling bihag si Horn ng mahigit 7 taon. Noong May 31, 2019 sa isang engkwentro sa Patikul, Sulu, sinubukan niyang tumakas ngunit binaril siya ng kanyang mga bantay at napatay. Ipinakita ng insidenteng ito kung gaano katagal kayang bihagin at pagsamantalahan ng Abu Sayyaf ang mga dayuhan. September 21, 2015, pinasok ng mga armadong lalaki ang Holiday Ocean View Samal Resort at dinukot ang 4 na tao. Ang mga Canadian na sina John Ridsdale at Robert Hall, ang Norwegian na si Jartan Sekingstad at ang Pilipinang si Marites Flor. May mga saksi ring nagtangkang pigilan ang pagdukot, ngunit nakatakas ang mga kidnapper sakay ng bangka. Matapos ang ransom deadlines, pinugutan ng Abu Sayyaf si Ridsdale noong April 25, 2016 at si Hall noong June 13, 2016. Pinalaya naman si Flor noong June 24, 2016 habang si Sekingstad ay pinalaya noong September 17, 2016. Ang pagpatay sa 2 Canadian ay umani ng matinding pagkondena mula sa Pilipinas, Canada at iba pang international observers. September 2, 2016, isang improvised explosive device ang sumabog sa Rojas Night Market sa Davao City na pumatay ng 14 na sibilyan na naging 15 nang mamatay kalaunan ang isa sa mga nasugatan. Humigit kumulang 70 ang sugatan sa pagsabog na yon. Inako ng isang paksyon ng Abu Sayyaf ang pag-atake bilang paghihiganti sa opensibang inilunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanila. Nagdeklara ang pamahalaan ng state of lawlessness at pinaigting ang operasyon sa rehiyon. November 2016, dinukot ng Abu Sayyaf ang German sailor na si Jürgen Kantner at ang kanyang asawa habang naglalayag sa kanyang yate malapit sa Tawi-Tawi. Nauna nang natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng kanyang asawa na may tama ng bala. At pagsapit ng February 2017, matapos hindi matugunan ang hinihinging ransom na tutumbas sa 30 million pesos, lumabas ang video na minonitor ng Site Intelligence Group na nagpakitang pinatay si Kantner. Kinondena ng pamahalaan ng Pilipinas at Germany ang krimen at kalaunan ay inamin ng AFP na sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila siya nailigtas. January 27, 2019, 2 bomba ang sabay na sumabog sa loob at labas ng Cathedral of Our Lady of Mount Carmel sa Hulo habang nagmimisa na ikinamatay ng 20 katao, 15 sibilyan at 5 sundalo at ikinasugat ng mahigit 100. Inako ng ISIS ang pag-atake. Ang sospek na pinaniniwalaang naglagay ng mga bomba sa simbahan ay sinasabing kapatid ng leader ng Abu Sayyaf na si Suraka Ingog na miyembro ng grupong Adyang-Adyang, isang paksyon ng Abu Sayyaf.
Isa ito sa pinakamadugong pag-atake laban sa isang simbahang Katoliko sa bansa. August 24, 2020, dalawang suicide bomber ang sumabog sa Jolo, isa malapit sa Town Plaza at isa malapit sa Katedral. Napatay ang 14 na tao, kabilang ang 7 sundalo, isang pulis at 6 na sibilyan, at mahigit 75 ang sugatan. Ang unang pagsabog ay una munang inakalang motorcycle bomb, saka lamang sinabi ng militar na posible ring suicide bombing ito, at ang ikalawang pagsabog ay malinaw na gawa ng female suicide bomber. Ito ang nagpatunay na natuto ang Abu Sayyaf ng taktika ng pagpapasabog ng sarili. Ang mga suicide bomber na ito ay konektado sa pamilyang Sawadjaan na nauugnay sa ISIS. Sa totoo lang tol, ang mga nabanggit ko dito na nasa listahan ng karahasang gawa ng Abu Sayyaf ay iilan lamang sa napakarami nilang violent activities. Kulang ang 1 oras kapag kinuwento natin dito yon sa isang video. Siguro hindi bababa sa 60 insidente yung naitala sa kasaysayan. Ngayon, madalas ilarawan ng pamahalaan at media ang Abu Sayyaf bilang isang bandit group dahil sa kidnap for ransom, extortion at iba pang kriminal na gawain. Gayunpaman, dahil sa mga pambobomba nito at sa ugnayan nito sa Al-Qaeda, matagal na rin itong kinilalang terrorist organization sa international na antas. Sa kaso ng Estados Unidos, na-designate na ang Abu Sayyaf bilang Foreign Terrorist Organization noong 1997. Pagkatapos ng 9/11 attacks, lalong lumalim ang security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos laban sa Abu Sayyaf. Noong 2002, July 2014, lumabas sa video ang leader ng Abu Sayyaf Basilan faction na si Isnilon Hapilon kasama ang ilang tauhan habang nanunumpa ng katapatan kay Abu Bakr al-Baghdadi ng Islamic State o ISIS. Sa parehong panahon, may isa pang video ang nagpapakita ng mga miyembro ng Abu Sayyaf na nanunumpa rin kay Baghdadi. Bagaman sinasabing para lamang ito sa propaganda at ransom negotiations, nagkaroon ng mas malapit na ugnayan ng ilang paksyon ng Abu Sayyaf sa ISIS. Pumirma ang ISIS sa isang video noong 2016 kung saan inendorso si Hapilon bilang emir ng ISIS sa Southeast Asia o pinakamataas na pinuno sa Timog Silangang Asya. May 23, 2017, nagsanib puwersa ang Abu Sayyaf Basilan faction sa pro-ISIS na Maute Group at iba pang extremist upang sakupin ang syudad ng Marawi sa Lanao del Sur. Layunin nilang iproklama ang East Asia Wilayat. 5 buwan ang tinagal ng labanan. Umabot sa mahigit 1,000 ang namatay, mahigit 900 sa mga terorista, mahigit 160 sa mga puwersa ng gobyerno, mahigit 1,400 ang sugatan, at mahigit 200,000 ang agad na lumikas, at ang mga later estimate ay lumampas pa sa 350,000 displaced. Napatay ang 2 natitirang pinakapinuno na si Isnilon Hapilon at Omar Maute noong October 16, 2017. Idineklara ang Marawi na liberated noong October 17 at natapos ang combat operations noong October 23. Sa mga sumunod na taon, lumitaw ang mas malinaw na paggamit ng suicide bombing sa ilalim ng ASG Sawadjaan Network sa Sulu. Kabilang dito ang Jolo Cathedral bombing noong January 27, 2019 at ang twin bombing sa Jolo noong August 24, 2020. Ipinakita ng mga insidenteng ito ang paglawak ng taktika ng suicide terrorism, kabilang ang paglahok ng mga dayuhang bomber at mga lokal o homegrown na Pilipinong bomber, at nagpalakas ng pangamba sa family-based radicalization. Matagal nang pira-piraso ang Abu Sayyaf bago pa ang Marawi Siege, ngunit lalo pang tumindi ang pagkawatak-watak nito pagkatapos ng 2017 nang mapatay si Isnilon Hapilon at marami pang mandirigma sa Marawi. Sa katunayan, ilang mahahalagang leader ng grupo ang nawala bago pa nito, kabilang sina Galib Andang at Alhamser Limbong noong 2005. Gaddafi Janjalani at Jainal Antel Sali Jr. o Abu Sulaiman noong 2006 hanggang 2007 at Al-Bader Parad noong 2010. Si Hatib Hajan sa Wadjaan naman ay malamang napatay noong 2020. Dahil dito at sa matagal ng pag-iral ng mga paksyong nakabatay sa clan at family ties, humina ang Central Command ng Abu Sayyaf at lalong naging decentralized ang operasyon nito. Bagaman nabawasan ang lakas ng grupo, nanatili itong security concern sa Mindanao. Ipinapakita ng ulat ng Australian National Security na bagamat humina ang liderato,
patuloy pa rin ang grupo sa low-level insurgency, pag-recruit ng kabataan at paggamit ng social media. Isang mahalagang hakbang ang pagpasa ng Bangsamoro Organic Law o BOL noong 2018 at ang paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Dito nag-decommission ng MILF ng libu-libong combatants at sinimula ng transition mula armadong pakikibaka patungo sa pamamahala. Ayon sa Sufan Center, 26,132 na MILF fighters ang na-decommission hanggang August 2023 at may karagdagang 13,868 pang nakatakdang ma-decommission sa 2025. Sa pagitan ng 2018 at 2023, iniulat ng Sufan Center na 1,866 combatants mula sa BIFF, Abu Sayyaf at Dawla Islamiyya Maute Group ang sumuko. Noong September 2023, idineklara ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu na malaya na sa Abu Sayyaf ang lalawigan matapos ang pagsuko ng 966 Abu Sayyaf personalities. Sa Basilan, iniulat ng militar noong December 2024 na wala nang natitirang Abu Sayyaf matapos sumuko ang huling 8 miyembro. At noong June 9, 2025 ay ginawa ang opisyal na deklarasyon na ang lalawigan ay malaya na sa Abu Sayyaf. Ayon sa isang ulat ng Indo-Pacific Defense Forum noong 2025, ang tuloy-tuloy na operasyon ng militar at ang whole of nation coordination ng pamahalaan at mga komunidad ay nakatulong sa matinding paghina ng Abu Sayyaf. Ang 11th Infantry Division na inactivate noong 2018 ay nagbigay ng dedikadong presensya sa Sulu, habang ang pagre-recruit ng mga tausug sa hanay ng regular forces at CAFGU ay nakatulong sa pagpapalakas ng community defense. Kasabay nito, nagpatupad ang pamahalaan ng mga reintegration program para sa mga dating rebelde at former violent extremists, kabilang ang livelihood at education assistance sa ilalim ng ICLIP. Sa taong 2025, sinabi ng AFP na malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga lokal na teroristang grupo. Ayon kay Colonel Francel Padilla, ang kabuuang manpower ng mga local terrorist groups kasama ang Abu Sayyaf ay bumaba mula 1,257 noong 2016 hanggang 50 na lang sa taong 2025. Dagdag pa niya, walang naitalang terrorist training activities, recruitment efforts o large-scale attacks ng domestic LTGs mula 2016. Ipinahihiwatig nito ang malawak na paghina ng operational capacity ng mga natitirang grupo. Gayunpaman, ayon sa Australian National Security, may humigit kumulang 100 aktibong kasapi pa ang grupo, hindi pa kasama ang kanilang malawak na local support network, at nag-recruit pa rin ng kabataan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Sabah, Malaysia noong 2024. Pahiwatig na bagamat humina na ang grupo, may natitira pang paksyon gaya ng ASG Urban Terrorist Group, Lucky 9 at Ajang-Ajang. Sa huli, ang kwento ng Abu Sayyaf ay hindi lang basta tala ng karahasan at takot. Isa rin itong mabigat na paalala kung ano ang nangyayari kapag pinabayaan ng kahirapan, kawalan ng oportunidad at matagal na sigalot sa isang rehiyon. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng grupong ito ang takot bilang sandata at ang kahinaan ng lipunan bilang daan para magpatuloy. Ngunit ipinakita rin ng kasaysayan na hindi permanente ang kapangyarihan ng dahas. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng pamahalaan, pakikipagtulungan ng mga komunidad at mas malawak na hakbang para sa kapayapaan sa Bangsamoro, lalo nang humina ang impluensya ng Abu Sayyaf sa mga nakaraang taon. Para sa kabataang Pilipinong nagnanais ng mas ligtas at mas maunlad na Mindanao, mahalagang alalahanin ang kasaysayang ito, hindi upang takutin kundi upang manatiling mapagbantay at suportahan ang mga hakbang tungo sa makatarungan at inklusibong kapayapaan. Mahalaga ring maunawaan na ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga armadong grupo, kundi laban din sa kawalan ng edukasyon, diskriminasyon, kawalan ng hanap buhay at kawalan ng pag-asa. Sapagkat kapag may pagkakataon ang kabataan na makapag-aral, makapagtrabaho at mabuhay ng may dignidad, mas mahirap para sa karahasan at ekstremismo na makahanap ng puwang sa lipunan. Ang Mindanao na matagal nang nasugatan ng digmaan at takot ay maaari pa ring maging Mindanao ng pag-asa, kaunlaran at bagong simula, at nasa kamay ng susunod na henerasyon kung paano nila iingatan ang aral ng nakaraan upang hindi na muling manaig ang dilim na minsang bumalot sa rehiyong ito. Sa tingin nyo tol, bakit may mga kabataan na napupunta sa ganitong grupo? Ideolohiya ba o kahirapan? Hanggang saan ang limit ng pakikipaglaban para sa paniniwala? Sa tingin nyo, sapat na ba ang military solution para tapusin ang ganitong problema?
At ano sa tingin nyo ang mas effective? Gera o edukasyon at trabaho? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.